In the heart of Pampanga lies a place where stories of resilience, unity and hope bloom amidst the hills. A place called Villa Maria. Here, the Aita community continues to walk a path that connects their roots to a promising road ahead. The Aitas are among the earliest inhabitants in the Philippines, known for their deep connection, their tradition, and their simple way of life. For generations, they have lived in harmony in nature, their home among the forests and mountains. But time has changed, so did their journey. Roads were built, towns are expanded, and the once distant hills began to connect with the modern world. Ako nga pala si Sorito S. Baclay. So I'm Melody Infante Austria. Hindi ako'y Maria Concepcion, magsilang Lansa. Ako po kay Marcelina Garcia po. Ako naman po Cecilia Garong. The Aitas of Villa Maria faces many challenges: lack of access to education, livelihood, and healthcare. Yet they continue to rise, finding ways to adapt without forgetting who they are. As nasasabi ko po, kasi sabi nila, pag galing daw sa bundok ng bata, hindi makakasabay sa bayan. So ako po hindi ako naniniwala kasi nga sabi nga, tulad ng anak ko, marami nag-senior high school po siya sa Merida Queen. So nakita ko, nakasabay naman siya. So, naging con nga siya, naging with honor nga siya ngayong SEM na so sabi ko, dito sa eskwelahan, hindi na yung ano yung makakaya ng iba na itawag kasi namin sa inyo unat eh. So ang makakaya nila siguro, mas makakaya din namin. Nakakasabay naman kami. At lagi kong sinasabi sa mga bata dito, kung titignan mo yung mga bata dito, mahihain lang kami pero pagdating sa academic, sa mga athletics, ganun, makakasabay naman kami, ang galing naman ng mga bata eh. Yung kailangan lang yung motivate mo yung mga bata. So yun po yung ginagawa ko, sabi ko sa kanila, yan, ito yung mahalaga sa atin, mag-aral tayo mabuti kasi nga sabi nga nila, pag taga-bundok ka o ay taka, wala kang masyadong alam, pero yun po yung hindi nila alam. Kami po, marami kaming alam na hindi rin ninyo alam, sabi ko. So yun po lagi ko sinasabi na tuloy lang tayo, laban lang tayo para makamit natin yung mga pangarap natin at maipaglaban natin yung painitin natin, yung kultura natin, mas mapayabong pa natin yung kultura natin at maituro din natin sa next generation na sumusunod sa atin. So, yung way of teaching me, ano pa na naman kilala? Dati ko kumilala, pero pa rin ako kumibago. So, kahit na sa tamong kulot lang, pero yan naman yung lesson. At yung mabilis, at yung muring kalupan, magkilala, at yung mabilis, tanong, at yung muring alin. Kung ito mo piting ano ba, kaya piting ano yung mga anak, at yung sa ating nangasasabi, lang makapamasa. Kasi mag-absent ka. So kapag absent ka, kaysa tutulora mo punta mo yung kompleting nga. Parang tana. Nakalapakilala, kung mag-arang mag-arang lang. Hindi rin mo, ikaw kaya, yung karera pa yun. Pero dito, ang pagtuturo is ano yun? Pinagsasama kasi sa kultura. So meron po kami tinatawag na indigenization. So aside from the lesson na ituturo mo lang siya as raw na lesson, so kami parang ini-integrate namin yung kultura ng Aita
doon sa lesson. Like for example, kung tuturuan mo yung bata na living things siya ng living things na lesson sa science, mayroon kasi minsan nagkakakontradict sa paniniwala. Like for example, sarap. Kung titignan mo, doon sa konteksto ng national competency na ang bato ay non-living thing. Pero dito, we consider, yes, rock is a living thing because kapag nga naman pinagkaskas mo daw, so magkakaroon ng buhay, magkakaroon sa apple. So may mga ganun, may mga contradicting kagaya sa pagtuturo. Meron naman na dahil sensitive nga yung kultura, may mga ingat talaga kapag tinuturo mo kasi usually yung mga bata, curious yan eh. So kung ano yung nalaman nila sa school, ang at saka paniniwalaan nila yung teacher. Eh paano kapag sinabi sa bahay, hindi sinabi ng teacher ko ganito, hindi mga kultura. So kailangan, kung bawat tinuturo, kinoconsult din namin sa mga elders. May tinatawag kami ng elders na nag-approve ng mga competency sa itinuturo. Through education and community programs, the ITAs began to open new doors. Step by step, they are bridging the gaps between their heritage and the future. Okay naman po, ininigay kami ng biye na, pero yung dugong sakit ng biye, kailan pa mo rin yung babaki ng binyerang ausing kay kami na pero lugod na rin ng ating gino, kaya pang pagkalog na rin ng ating gino na oras-oras, nilalabas kayo po. Pero ini pong pamagbayo na king Yemi na may baba kami na king hospital, na ano pa mang problema king hospital na kami palapit. Na, lalo na niya kasi kami king kabundukan. Masantig din sana, uling ka rin nga ning kasaganaan na ning kay kami pamilya-biya o ning ita mupin itang kanita pero masyado balureng baluga o ngayon halos papansinan din na kami yan naman yung kaya pero makuswelo na kami yan eh. May lapit yung eskwela pong deng mestra pupunta lang kalaskel talagang pakikalitan na kami nung makananong gagang pa mga playan. Pasalamatan niyo rin po ita. Ang pong itang nengkay, aga nakarating pasyalan kayo para siguro akiting nung makanano kami pangabiyaya. Saka kami stakeholders, lalo na po yung USP. Yung USP kaya yung #1 supporter din. Yung buildings, yung gatos, mga niya, yung pagpasko, at ilang tipid. Ako din aliwang LGU, ako din aliwang non-LGU. Basta parang mga kailang Mag-nespo. notebooks, papel, TV, tingaliwa, magdalawang bansa, magdalalang gamit, mga Canada, akaliwa ko nalalag yung tingaliwa. Pero madakalala kapag December na ngayon. Yung Auslan mo naman, naliyak yan. Nagkakatada Auslan, neto sa panity, parang papyas. Siguro dito, advantage is yung daan. Kung mapapansin nyo, lahat sementado, so it's easy to access. So, meron mga NGO, meron din mga LGU na tumutulong dito. So, for example, pagpasukan na, may mga nagbibigay ng school supplies. So, yun ay nakaka-aid kasi hindi lahat ng mga mag-aaral, even mga magulang dito is afford kahit pambili ng notebooks, papel. Kasi magastos yan eh, papel. Hindi mo naman isang papel for the entire school year, so hindi siya talaga sasapat. At lalo na, yung income nila is hindi sapat. Kung may ani pa ngayon, doon ka palang makakaroon ng pera. Eh, hindi sa pambili mo na ng school supplies, mas pinipili yung pagkain. So, kung may mga NGO na pumupunta dito, nakakatulong yung create the needs of our learners. At saka, meron din nagbibigay na, halimbawa, lalo na Christmas, so, mga package, mga Noche Buena package. So, nagbibigay sila na at least magkakaroon ng sarili ng pamilya na hindi na nila iniisip pa na uhugutin sa bulsa nila. At least meron na sila makakaroon. Alongside with their traditional beliefs, many ITAs have embraced Christianity through time. Blending both faiths in harmony, you'll find them attending church on Sundays. Yet, they still keep their deep respect for the spirit of the land.
Kasi di ba ang tao dapat kumpleto dapat eh. Hindi lang sa material na bagay, hindi lang sa academic, sa talino, dapat din yung spiritual din mapalakas din. So, thank you naman kasi nagkaroon kami ng, although maraming mga simbahan dito, iba't ibang sekta, pero diba, siyempre may kanya-kanya tayong paniniwala. So, at yung simbahan na to, yung sa naniniwala din sa simbahan na to, so, maganda naman kasi para magtulong-tulong yung bawat simbahan sa spiritual na bagay ng mga Faith is more than a religion. It's a way of living in gratitude and peace with everything around them. From mountains to modern communities, the Aitas have walked along roads of change. Ngayon kasi nung panahon namin kami nag-aaral, konti pa lang kami. Ngayon po makikita mo sa bawat community, ang dami na pong graduate na mga katutubo na kagaya ko. Marami na rin pong board passer sa amin na mga kagaya ko ring Aita. Tapos po, siyempre, ang dami na rin pong pagbabago sa amin. Yung halimbawa, yung iba ngayon naka-tricycle na, nakasasakyan na. So, dati kasi from here po sa Villa Maria papunta sa bayan ng Porac, nilalakad lang namin yan eh. Kasi hindi pa simentado yun. So, ngayon po, so far naman ang ganda na po ng community namin, ang dami ng improvement. Yung napaka-importante doon yung lahat, marami nang nakapagtapos sa atin ng pag-aaral. So, lahat ng mga probinsya, lahat ng mga lugar ay may katangi-tangi at unique, katangi-tangi mga paniniwala. So, lahat, hindi mo man yun maintindihan, pero deserve naman ng bawat isa na respetuhin kung ano yung paniniwala ng bawat isa kasi iba-iba tayo ng pinaniniwala. So, lahat yan ay mayaman, lahat yan ay ginagamit sapagkat may rason ang bawat kung bakit nila ito ginagawa. So, ito din ay yaman na hindi lang basta yaman kasi ito ay ginagamit at ito ay napapakinabangan din na kapagagaya ko. Ito ay napapakinabangan din namin at ito ay patuloy na yumayabong at para sa akin lahat naman ay unique at pantay-pantay na dapat kung ano yung paniniwala ng hindi porket mali sa pananaw mo ay mali na rin dapat. So kailangan lang ay ayun, respeto sa bawat isa para maintindihan mo kung ano yung kung ano yung kanyang mga paniniwala at bakit mo pinapaniwalaan. Yung lesson na laging tingin nyo sa amin na Aita yan, so taga-bundok yan, so sana po makita nyo po kung bago nyo sabihin yun, makasalamuhan nyo muna kami para malaman nyo kung ano yung kaya din namin. Kasi nga pag yung connotation na lagi pag nasa taga-bundok yan, pagpunta sa ganitong larangan sa bayan, hindi na makakasabayan. Sana po mawala po yung mga what if nyo sa amin or yung mga kung nyo sa amin na kami mga Aita, pwede kami sumabay. Yun, sana huwag nyo po kami tignan na asin medyo mababa. Kasi naniniwala po ako na kung ano yung makakaya ninyo, kaya din namin, kaya namin sumabay. Ngayon nga po, ang dami na naka-cellphone, mas maganda pa yung cellphone nila sa amin, yung mga estudyante namin eh. May mga iPhone na, may mga, so, yun yung mga, sana mawala yung mga tingin nyo sa amin, lalo na yung discrimination. Kasi nga, naniniwala ko na makita nyo naman yung kung gaano namin gawin yung aming mga task. Makakasabay namin kami sa inyo. Okay naman na pwede naman siguro dietang makanya ng tao di kami pasensyan nila lang pasensyan kami na makanya ng trato okay kami okay na nung makanang dakilalat dyan na hindi kami makaniligay pa na tao. Okay. Di kayo po. Tanggap nila. Kasi yapit kalau din apo din kita. Hindi makalimutan na tao. Katutunan. Pero pasalamatan niya yung gobyerno, bakit nga mo? Halos
napapansinan na kaming tao kempo nito. Pasalamatan kita kempo. Yan yung napapansin na kempo. Villa Maria has grown from a small settlement to a thriving barangay where the Aitas continues to build their future. Bye-bye. Bye-bye. Oh, bye-bye.